Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Tayo po tuwing Enero dito sa GCF, tayo po ay nagkakaroon ng series. Ang tawag po natin Clear the Air series. Ang ibig sabihin po noon ay para malinawan tayong lahat sa iba't ibang mga katanungan na kung minsan nakakarating sa amin mga pastor. No? So dito sa series na ito, titignan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa iba't ibang mga katanungan natin. At isa sa mga katanungan na madalas idalhin sa amin bilang mga pastor ay tungkol sa pagbibigay, sa giving. Kaya po ang title ng ating mensahe ngayong hapong ito ay God Loves a Cheerful Giver. Yun po ay hango natin doon sa 2 Corinthians 9:7. No? Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kailangan daw po masaya tayo pag tayo nagbibigay sa Panginoon sapagkat ito ay ating pananambahan sa Kanya. Ngayon, madali ko pong sasabihin sa inyo mga kapatid na dito sa GCF, tayo po ay blessed. No? Yung pong katuruan ng pagbibigay ay hindi masyadong kailangan siguro. Kasi napaka-generous po ninyo. No? Hanggang ngayon po, sa mga araw na ito, ay pilit naming inuubos, mag-anak, ang lahat ng inyong niregalo sa amin nung Kapaskuhan. So, hanggang ngayon po ay meron pa pong natitira. At ang karamihan sa kanila ay matatamis. No? Alam nyo naman po, kami po ng misis ko ay media. No? Media Betis. No? So, ang tuwan-tuwa po sa inyong mga kaloob sa amin ay ang aming mga anak. Pero siyempre, dahil nandun na sa harap namin, yung inyong mga niregalo na matatamis, no? Siyempre, kumukuha din po ako, no? Kaya halatang-halata po sa aking latest blood test, no? Ang lahat ng aking pagkain ng mga bawal na pagkain ng Kapaskuhan. Pero maraming salamat po sa inyong generosity. Sa ating pong church, ang inyong mga kapastoran, ang inyong elders, ang inyong shepherds, ay well-supported po. No? Marami pong churches sa Pilipinas ay hindi nakakaranas ng ganitong kalalagayan. Kaya po sa GCF, parang hindi masyadong kailangan itong pagtuturong ito. Pero alam nyo, marami pa rin po nagtatanong sa amin, Pastor, how much should we give? Magkano ba talaga ang kailangang ibigay? Yung kailangang ibigay, no? Sa totoo lang, hindi nyo kailangan magbigay, no? Kung hinahanap nyo ay, kailangan ba ng Panginoon ang aming mga kaloob? Sa totoo lang, hindi niya kailangan, no? Malinaw po sa atin yun, ano? Tayo po ay nagbibigay dahil natutuwa po tayo sa ating pagbibigay. Yun po ay isang expression ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Yun po ay isang pananambahan natin sa Kanya. Yun po ang ating matututunan sa hapong ito. Pero yung iba, tinatanong siguro, magkano ba talaga ang dapat ibigay? Parang ang pakay nila ay malaman kung anong minimum na pwede nating ibigay. Para pag naibigay ko na yon, hindi na ako guilty na hindi ako nagbibigay ng sapat. So, nagtatanong sila ng percentage sa amin, no? Wala po akong ibibigay na percentage ngayong hapong ito, no? Ang mas importante pong katanungan, bakit tayo nagkakaloob sa Panginoon? Hindi how much, kundi why, no? So ngayon, sa hapong ito, sana maunawaan natin na ang pagkakaloob ay isang pagpapakita sa Diyos ng ating puso sa Kanya. At ang pagkakaloob ay isang ekspresyon ng ating pananambahan sa Kanya.
Kaya datapwat ang pagbibigay ay dapat isang gawain ng grasya. Ginagawa natin out of grace. Sapagkat pinakitaan tayo ng Panginoon ng Kanyang grace, tayo ay nagkakaloob sa Kanya dahil sa ating pagpapasalamat sa Kanyang ibinigay sa atin. Pasensya na po kayo. Medyo pagod na po ang throat ko. Alam niyo naman, natutuyo ang aking bibig dahil dun sa karamdaman ko na nakaraan, parang madaling matuyo ang aking bibig. Kaya manaka-naka po ako iinom. No? So, mawalang galang na po. Bueno, tignan natin yung una. Giving is an indicator of our heart toward God. Ang pagkakaloob ay isang pagpapakita ng puso natin sa Panginoon. Dalawang katanungan natin dito. At ito ay makikita natin dun sa binasa natin sa Matthew chapter 6. Una, is He the Master we serve? Siya ba ay talagang Panginoong pinaglilingkuran natin? Siya ba talagang pinaglilingkuran natin? Yun po ang nasa Matthew 6:24. Ang pangalawang tanong ay, ang Kanyang kaharian ba o ang Kanyang paghahari sa ating buhay ba ay talagang hinahanap natin? Is His kingdom the kingdom we seek? Yun po naman ang sinasagot ng verse 33 sa Matthew chapter 6. Kaya punta po tayo doon sa Matthew chapter 6 at pag-aralan natin mabuti kung anong ibig sabihin nitong mga katanungan na ito. Una sa lahat, is He the Master we serve? Sabi sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. No one can serve two masters. Kung you cannot serve God and money, no? Hindi pwedeng sinasabi niyo ako'y naglilingkod, ang aking Panginoon, ang aking master ay ang Diyos, at sa kabilang dako naman sa inyong buhay, parang ang naghahari sa inyo o ang ng master ninyo ay pera. No? Sa makatwid, hindi tayo dapat mukhang pera. No? Dapat tayo kamukha ni Jesus. So, is He the master we serve? Para natin maunawaan yun, tignan po natin yung verses 19 to 23, no, sa Matthew 6. Sabi dun sa una, we should be storing our treasures where our hearts should be. Dapat tayo ay nag-iimpok, nag-i-invest ng ating mga treasures, yung mahalaga sa atin, yung matimbang sa ating mga puso, doon sa lugar kung nasaan ang ating puso. Nasaan ba ang inyong puso? Nandito sa lupa? Nasa mga bagay na mawawala naman pag tayo'y namatay na? O ang inyong bang puso ay nasa langit? Nasa ating Panginoon na Siyang nagligtas sa atin? Sabi sa Matthew 6:19 to 21, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Noong panahon ni Jesus, ang pinakamahalagang mga bagay ay 3 G. No? Garments, grain, tsaka gold. Kaya ang ginamit niyang mga larawan dito ay garments, kinakain ng moth. Ang grain, kinakain ng rust. Yung rust, yung word po ng rust dito, ay yung unti-unting kinakain ng maliliit na hayop, no? So, ang grain kinakain ng mga insekto. Pangatlo, ang gold ninanakaw ng mga magnanakaw. Sabi niya, hindi kayo pwedeng umasa dyan sa 3 yan. Yan po ang parang representative ng mga material wealth natin. Sapagkat sa verses 19 to 24, ang tinutukoy ng ating Panginoon dito sa Sermon on the Mount niya ay kung paano dapat ginagamit ng mga mayayaman ang kanilang kayamanan. So yung verses 19 to 24 ay patungkol sa mga mayayaman. Yung verses 25 to 34 ay patungkol naman doon sa may kahirapan. No? So yung 19 to 24 para sa may mga wealth. Yung 25 to 34 ay para dun sa mga may mga want, no? Kulang.
No? Kaya sila ay madalas mag-worry. So, ang sabi sa verses 19 to 21 ay ganon, huwag natin iipunin dito sa mundo. Hindi naman ibig sabihin hindi tayo mag-iipon. Sapagkat tinuturo din ng Biblia na kailangan naghahanda tayo para sa ating kinabukasan. Nagtatabi ng mga savings, no? At mamaya nga, babanggitin natin yan. Pero ang sinasabi niya, huwag natin ipunin lang dito. Do not hoard, do not accumulate things. Ang ating attitude ng puso ay hindi yung kayod lang ng kayod, no? Kuha lang ng kuha at para mapasa atin lahat, no? At nagiging maramo tayo sa iba para ating ma-hoard ang ating kayamanan. Ang sabi niya, magbigay tayo sa mga layunin ng Panginoon upang ang ating kayamanan ay naiipon kung saan naroroon ang ating puso. Tingnan niyo yung verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung saan kayo nag-iimpok, nandun ang puso nyo. Hindi ba totoo? No? Halimbawa, yung iba sa atin may mga alahas, no? Na mga valuable, mga diamante, mga ginto, mga perlas. Nakatago po yan sa isang box na bakal, sa isang safe na bakal sa ating bahay. Kapag nasunog yung bahay, biglang lundag ng puso natin. Oy, puso ko! Bakit? Nandun yung mga alahas ko sa bahay eh. Where your treasure is, there your heart will be also. Ang sinasabi ni Jesus, mag-ipon kayo ng treasure sa langit. Magbigay kayo sa purposes ng Panginoon at doon mapupunta ang inyong affections, ang inyong puso. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19 ay ganito din. As for the rich in this present age, tayo po 'yon, no? Kung kayo kumakain ng 3 beses sa isang araw, no? Kung katulad ko, ako 6 na beses po ako kumakain sa isang araw, no? Kaya po ako ganito. As for the rich in this present world, tayo po 'yon, mga kapatid. Charge them not to be haughty nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God who richly provides us with everything to enjoy. Tayo hindi umaasa sa ating mga kayamanan, kundi sa ating Panginoon, na siya namang nagkakalob ng lahat para sa atin. They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Thus, storing up treasure for themselves, ayan na naman, binanggit ni Pablo, yung sinabi ni Jesus. Thus, storing up treasure for themselves as a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is truly life. Ang totoong buhay po ay hindi itong buhay na ito. Ang pinaghahandaan po natin ay yung buhay sa magpakailanman. Yun po ang truly life. No? Doon po tayo dapat nag-iimpok. So we should store our treasures where our hearts should be. Pangalawa, we should see our lives in the light of eternity. Dapat nabubuhay tayo hindi lamang para sa pansamantala, kundi sa darating na eternidad na ating mararanasan sa piling ng Panginoon. Tayo ay iginagawad niya, iwinawangis niya upang maging katulad ni Kristo Jesus, upang sa ating pagpunta sa kanyang kalwalhatian, tayo ay maging katulad niya. So mga kapatid, kailangan yung vision natin ay malinaw. Ang vision natin ay makalangit, no? Tignan niyo yung verses 22 to 23. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy or if your eye is clear, your whole body will be full of light. Ano naman, kung malinaw ang mata nyo, parang maliwanag ang lahat sa inyo. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Nakakatuwa po ito kasi ang tinutukoy ni Kristo Jesus dito ay hindi yung ophthalmology. Ang tinutukoy po niya yung ating vision. Saan ba tayo nakatingin? Anong ba ating tinitignan? Ang ating po bang atensyon ay nasa langit o ay palaging nandito sa lupa? Ang ating po bang atensyon ay gawin ang mga purposes ng ating Panginoon na nasa langit?
o sundan o habulin yung mga ambisyon, yung mga kayamanan na pwede nating makamal dito sa lupang ito. Nasaan ba ang vision nyo? Nandito ba sa lupa o nasa eternity? See your lives in the light of eternity. Pangatlo, are we serving Him alone or are we enslaved by money? No? Sabi sa Luke 16:13, parallel verse po, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Sinabi ni Lucas, sinabi ni Matthew, sapagkat yan po ay record ng sinabi ng Panginoon. You cannot serve God and money. Nung panahon po nila, pag kayo'y slave, no, kayo'y pag-aari ng inyong Panginoon. Wala kayong kalooban, kundi ang kalooban ng inyong Panginoon. Wala kayong kinabukasan, kundi ang kinabukasan ay binibigay ng inyong Panginoon. Wala kayong pag-aari, kundi ang pag-aari na pinagkakaloob sa inyo ng inyong Panginoon. Napakaganda pong larawan ng ating kaugnayan sa ating Diyos. Siya po ang ating Panginoon. Binili po niya tayo. Sabi sa 1 Corinthians 6, you have been bought with a price. Ang sabi sa 1 Peter, yung price po na yun ay the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Tayo po ay kanyang binili, tayo po ay mga alipin niya. At bilang mga alipin niya, ang ating kalooban ay kanyang kalooban. Ang ating kinabukasan ay ang kinabukasan na kanyang pinagkakaloob sa atin. Ang ating pag-aari, ang lahat ng pag-aari na kanyang ibinibigay sa atin. Tayo po ay ba'y naglilingkod talaga sa kanya? O tayo ay naglilingkod sa pera? Ang ibig po sabihin nung you cannot serve both God and money, hindi kayo pwedeng nagsasabi na, Panginoon, ikaw ang aking Diyos, no? Kaya lang sandali lang po, no? Dahil kailangan ko magkamal ng kayamanan. No? So, ang sinasabi lang sa madaling salita, huwag kayong mukhang pera. No? Kailangan kamukha nyo ang ating Panginoong Jesus. Pangalawang tanong, is His kingdom the kingdom we seek? Ang kanyang kaharian ba ang ating hinahanap? O ang ating pagtingin ay nandito sa mundong ito? Kaya sa verses 25 to 34, yan po ang kanyang subject. Ang kausap niya po ay yung mga nahihirapan sa buhay, yung mga may mga kakulangan. So, ang kanyang ina-address po dito is, how do we handle want? Kaya ang tanong niya madalas, o ang sinasabi niya, do not worry. Kasi pag tayo may want, tayo ay nag-worry. No? Actually, kung tayo ay may wealth, hindi ba nag-worry din tayo? Kung minsan nga, mas malaki pang worry natin kapag marami tayong kayamanan. Naku, baka malugi yung ganyan ko. Naku, baka mawala yung pera ko dito. Naku, baka nakawin itong... Nag-worry tayo dahil sa ating kayamanan. Alam nyo, para hindi kayo mag-worry, ipamigay nyo. Ipamigay nyo. So, I will be in want. And sabi ng Panginoon, if you are in want, don't worry. No? Sagot ko kayo. Sagot ko kayo, yun ang sinasabi niya. Sabi niya sa verse 25, therefore, I tell you, do not be anxious about your life. Do not worry what you will eat or what you will drink, nor about your body what you will put on. Is not life more than food and your body more than clothing? Inulit niya ulit yun sa verse 31. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear? No, gutom na gutom siguro itong mga taong to, palagi nilang inuulit, what shall we eat? What shall we drink? Kaya nga sila sumusunod kay Jesus kasi nagbibigay siya ng pagkain, di ba? Inulit niya ulit sa verse 34, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Anong mensahe niya? Don't worry. If you have want, kung kayo ay nagkukulang, don't worry. Bakit? Kailangan you put your focus on the provider of all that we need. Kanino ba nanggagaling ang lahat ng ating kinakain, niinom, sinusuot? Kanino magaling lahat yon? No? Ang sabi sa verse 26, look at the birds of the air, they neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them.
Are you not more valued than they? Yun daw pong mga pipit po kasi maraming ibon doon sa Sea of Galilee kung saan siya nagpipreach. So siguro habang lumilipad yung mga pipit na yun, tinuturo niya. No? Tignan nyo itong mga pipit na ito, hindi naman ito nagtatrabaho, hindi naman naghahanap buhay, hindi pumipila sa FX para pumasok sa opisina. Hindi nagnenegosyo, pero sila'y laging kumakain. Pinapakain sila ng ating Panginoon. Kayo pa na mahalaga sa ating Diyos? And why are you anxious? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Kahit mag-worry kayo, maghapon, magdamag, hindi nyo madadagdagan ang oras ng buhay nyo. Sabi sa Psalm 139, ang bilang ng ating buhay ay sinulat na ng Diyos sa isang aklat para sa atin. So, ang araw ng ating kapanganakan, ang araw ng ating kamatayan ay Kanya na ang inassign. Siya po ang namumuno sa ating buhay. So, hindi tayo dapat mag-worry kasi hindi naman natin mapapahaba ang buhay natin kung tayo nag-worry. Alam nyo, ito po ay para sa akin. Kasi ako po, ang sakit ko po, madali ako mag-worry. No? Lalo po marami akong sakit. Palagi kong tinatanong sa misis ko, o bakit tumaas ang creatinine ko? O bakit ganyan na yung HbA1c ko? O bakit ganyan na ang uric acid ko? O bakit? No? So siguro sawan-sawa na yung misis ko, sinasabi niya, hindi ka pa mamamatay. No? Doktor mo ako. No? Kaya kitang buhayin, sabi niya. No? Meron nga akong nanalangin sa akin. Panalangin daw ni Isaiah kay Hezekiah. No? Nadagdagan daw ako ng 15 years. Aba, mantakin niyo mga kapatid, tinaningan na ako. No? 15 years na lang. Aba, kinumpute namin, 79. Okay na. Pwede na. No? Dapat ang focus natin ay nasa ating provider. 2 Peter 1:3. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Sa Philippians 4:19, malinaw ang kanyang garantiya. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. He will supply, guaranteed, every need of yours. Hindi po every want. Kasi kung minsan tayo, ang gusto natin, every want. I want this, I want that. Kung tayo manalangin, para tayo may shopping list. Pagpasok natin sa trono ng grasya ng Panginoon, Panginoon, gusto ko nito, bill mo ko niyan, bill mo ko nito, bill mo ko niyan. Sabi niya, every need of yours, hindi every want. Hindi nyo kailangan ng isang bagong telepono, hindi nyo kailangan ng isang bagong polo, hindi nyo kailangan ng isang bagong kotse, hindi nyo kailangan ng isang bagong bahay. Every need of yours, guaranteed. He will supply according to His riches in glory in Christ Jesus. Gaano ba kayaman ang ating Diyos? He is the owner of the cattle of 1,000 hills. Siya ang may-ari ng lahat. The gold, the silver, they are mine, sabi niya sa Haggai 2:8. Mga kapatid, He will supply all of our needs according to His riches in glory. Put your focus on that. Doon tayo manampalataya. No? Put your faith not on things, but on His faithful rulership. Yun ang sinasabi ng verses 32 to 33. Ang wika niya, for the Gentiles seek after all these things. Ang mga hindi naniniwala sa Diyos, ang mga walang kaugnayan sa akin, hinahabol ang lahat ng mga bagay sa buhay na ito. Sila ay abala sa paghabol ng mga bagay sa buhay na ito. And your heavenly Father knows that you need them all. Alam niyo ba, alam niya exactly kung ano kailangan natin? Mas alam pa niya kaysa sa atin. No? Kaya alam niya na hindi niyo kailangan ng bagong telepono. Alam niya na hindi niyo kailangan ng bagong make-up. No? Kasi kung ganyan na ang mukha nyo, wala nang magagawa ang makeup. Di ba? Matatakpan na lang ang mga bahid ng anomalya. No? Mga kapatid, kung minsan, nagkakaroon tayo ng wants na hindi naman talaga natin kailangan. Alam ng Diyos ang ating kailangan. Alam niya lahat. Bago pa kayo manalangin, alam na niya.
Kaya tayo nananalangin para ating maibaling ang ating kalooban sa kalooban niya. Hindi upang sabihan siya na bigyan mo ako nito. Alam niya kung anong kailangan natin. Put our faith on Him. Sabi sa verse 33, but seek first. Unahin niyo sa lahat ng bagay, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Hindi niyo kailangan habulin kaliwat kanan ng mga bagay ng mundong ito, sapagkat alam ko kung anong kailangan niyo. Akong bahala sa inyo. Ako magsusupply ng inyong food, ako magsusupply ng inyong drink, ako magsusupply ng inyong clothing, ako magsusupply ng inyong kabahayan. At madalas, ginagawa niya ito, binibigyan niya tayo ng hanap buhay. Para sa pamamagitan ng ating paghahanap buhay, ang kanyang mga pagpapala sa atin ay kanyang ibinubuhos sa atin. No? Baka iniisip nyo, ganun ba? Matutulog na lang ako sa bahay, hintayin ko yung pagpapala. Ay patay. Mali. No? Maghanap buhay po tayo sapagkat yung hanap buhay po ay pagpapala niya upang tayo'y makatanggap ng kanyang pagpapala sa atin. Sabi sa Hebrews 13:5, keep your life free from love of money. No? Sa madaling salita, huwag kayong mukhang pera. Keep your life from love of money, free from love of money, and be content with what you have. Yung po ang pinakamahirap di ba? Yung to be content. Kaya nga isang sikat na kanta noong 1960s, 1970s, pasensya na kayo, gano'n na po ako katanda. No? Ang isa sa mga pinakikinggan ko noon The Rolling Stones. Ang kanyang sikat na kanta ni Mick Jagger ay I can't get no satisfaction. Yun po ang sigaw ng ating kultura. Yun po ang sigaw ng mundo. I can't get no satisfaction. Pero ang sabi dito, be content with what you have. Bakit? For He has said, I will never leave you nor forsake you. Sinasabi ng Diyos, akong bahala sa inyo. Maging tapat kayo sa akin, akong bahala sa inyo. So mga kapatid, ang pagbibigay po ay isang indicator ng ating puso sa Kanya. Siya ba ay ang ating master? Siya ba ay ang ating king? Kung siya ay ating master, tayo dapat ay nag-iipon sa kanyang kalwalhatian. Hindi dito. Kung siya ay ating king, kailangan hinahanap muna natin ang kanyang kalooban at hindi yung hinahabol yung mga bagay ng sanlibutan. Giving is an indicator of your heart. Asan ba ang puso natin? Is He your master? Is He your king? Pangalawa, giving is an expression of our worship towards Him. Ang pagkakaloob po, mga kapatid, ay isang expression ng ating pananambahan sa ating Diyos. Linawin natin ang isang bagay. We do not give because He needs it. Kasi baka iniisip nyo, kaya siguro nagsesermon sa giving itong mga pastor natin. May kailangan ng Diyos sa akin. Hoy! Wala pong kailangan ng Diyos sa inyo. Hindi niya po kailangan ng inyong salapi. Kung ayaw nyo magbigay, wag nyo. No? Sapagkat may magbibigay na iba. Kaya tayo inaalok na magbigay, magkaloob, para ma-enjoy natin yung pribilehyo na magbigay ng pananambahan sa Kanya. Ang sabi ng Job 41:11, who has first given to me that I should repay him? Sabi ng Diyos kay Job. Whatever is under the whole heaven is mine. Bakit ako hihingi sa inyo? Lahat pag-aari ko. Sabi sa Psalm 24:1 and 2, the earth is the Lord's and the fullness thereof. The world and those who dwell therein. Pati kayo, pati ako, ay pag-aari ng Diyos.
For He has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Siya ang may-ari ng lahat sapagkat siya ang gumawa ng lahat. Siya ang nagbigay ng buhay sa inyo. In Him we live and breathe and have our being. Hindi tayo makakahinga kung hindi niya pahintulutan. Hindi titibok ang ating puso kung walang pahintulot sa Kanya. Kasi isipin nyo na, ay, kailangan ng Diyos ng pera ko. Hindi po. Sa anong pera ko ang sinasabi nyo? Sapagat ang lahat ng pera nyo ay pera niya. No? He gave us everything that we have. John chapter 3, verse 27. John answered, a person cannot receive even one thing unless it is given him from heaven. Malinaw ba yon? Wala tayong tinanggap, wala tayong pag-aari na hindi nagmula sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang sabi sa James 1:17, all good gifts come from our Father above, who does not turn or does not have a shadow of turning. Lahat po ay nagmumula sa Kanya. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, what do you have that you did not receive? Wala. If then you received it, why do you boast as if you did not receive it? Kasi alam ko na, ang iniisip nyo ay yung bank account nasa pangalan ko. No? Mali po kasi mga bangko eh. Hindi po kasi sila lahat Kristiyano. Dapat siguro ang nakalagay sa mga bank account natin, ang account na ito ay account ni Jesus Christ, our Lord and Savior, held in trust by B.J. Sebastian. Pera niya po ang nasa bank account ko. Hindi ko pwedeng gastusin ng kung paano lang. Kailangan naaayon sa kanyang layunin at sa kanyang kalooban. Ang lahat ng aking tinatangkilik ay ginagamit ko upang sambahin siya. He gives us what we give to worship Him. Sa 1 Chronicles 29, si David binubuo ang lahat ng kailangan para gawin yung templo ng Diyos. Hindi siya ang gagawa po si Solomon, pero siya ang naglilikom ng kailangan. So nagpatawag siya ang hari, absolute monarch siya, pwede niyang sabihin na dadagdagan natin isa pang tithe. Magbigay pa kayo ng 10%, 20%. I order it, I command it. Hindi niya ginawa yon. Ang hiningi niya ay free will offering. Ang ibig sabihin, sabi niya doon sa mga tao na mga Israelita, magbigay kayo ayon sa katuwaan ng inyong puso. Alam niyo, sa sobrang dami ng binigay nila, inawat na ni David ang mga Israelita. Sapagkat kapag ang pagbibigay ay nagmumula sa katuwa ng ating puso, pusong niligtas ng Diyos, pusong binili ng Panginoon, binayaran ng Panginoon ang kanyang buhay sa krus. Kapag ang pagbibigay nagmumula sa ganoong klaseng puso, mga kapatid, aawatin namin kayo sa inyong pagbibigay. Aawatin namin kayo. Sobra-sobra, kaya ang sabi ni David, 1 Chronicles 14 to 16 ay ganito. But who am I? And what is my people that we should be able thus to offer willingly? Sino ba kami, Diyos? Wala naman kami. For all things come from you, sabi niya. And of your own have we given you. Yung binibigay namin sa inyo, galing din sa inyo. Kami, binibigyan nyo lang ng pribilehiyo na ibalik sa inyo bilang expression ng aming pagpupuri at pananambahan. Itong mga bagay na ito, siya rin ang nagbigay. For we are strangers before you and sojourners, as all our fathers were. Our days on the earth are like a shadow, and there is no abiding. O Lord our God, all this abundance, sabi ni David, that we have provided for building you a house for your holy name, comes from your hand and is all your own. Mga kapatid, kung tayo ay mag-fundraising dito dahil gusto nating mag-build ng isang bagong sanctuary, no?
magpapa-free will offering kami, no? Magkano kaya ibibigay nyo? Lahat na nasa bank account nyo ay Kanya. Paano yung Pastor, di na kami kakain? Siyempre kakain kayo. Kaya sabi niya, do not worry about your food, your drink, your clothing. Sagot ko kayo, sapagkat bahagi ng pera ko na nasa inyo ay pwede niyong gamitin para sa inyong mga pangangailangan. So mga kapatid, we give because He saved us. Napaka-natural na isipin natin yan. Titus 3:5, ang wika doon, He saved us, not because of works done by us in righteousness. Hindi dahil kayo nagbigay, hindi dahil kayo nagkaloob, hindi dahil kayo mabait sapagkat hindi po tayo mabait. But according to His own mercy. According to His own mercy by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Tayo po'y niligtas dahil sa Kanyang kahabagan. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 12:1, it is our spiritual act of worship na magkaloob sa Kanya. Sabi niya sa Romans 12:1 ay ganito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God. Sabi niya sa Titus 3:5, ang ating kaligtasan ay by the mercy of God. So, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies, to offer your bodies as a living sacrifice. Yung bodies po, kasama ang lahat ng nakadikit sa body nyo. Ang inyong sapatos, ang inyong karamtan, ang inyong phone, ang inyong bahay, ang inyong bank account, ang inyong kotse. Lahat yan, sabi ni Pablo, present your bodies as a living sacrifice. Ating italaga sa Panginoon upang Kanyang magamit ayon sa Kanyang mga layunin. Holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ganyan kayo pwedeng manambahan sa Kanya. It is our acceptable worship. Sabi sa Hebrews 12:28, therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Di ba? Seek ye first the kingdom of God. We are part of a kingdom na hindi pwedeng mayanig sapagkat tayo may kaligtasan sa Kanya. Therefore, sabi niya, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Ano yung acceptable worship? Present your bodies as a living sacrifice sa Kanya. Dahil Siya ang nagligtas sa atin. Sa Psalms 96:8, ang sabi doon, ascribe to the Lord the glory due His name. Manambahan tayo sa Kanya. Paano? Bring an offering and come into His courts. Bring an offering. Ang offering po una sa lahat ay yung sarili nyo. At ang lahat ng inyong tinatangkilik. It is our sacrifice of praise. Hebrews 13:15 and 16. Therefore, through Him, then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. No? Inaawit natin ito noon. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Alam niyo yung kanta, no? No? Ang akala natin, kapag tayo'y kumanta at tayo nagpuri sa Kanya sa pamamagitan ng ating bibig, yun ang sacrifice of praise. Hindi po. Basahin niyo po yung verse 16. Do not neglect to do good and to share what you have. For such, ano yung such? To do good and to share what you have. For such sacrifices are pleasing to God. Yun po yung sacrifice of praise. Yung pong magkaloob at ibahagi ang Kanyang ibinigay sa inyo. Finally, ang pagbibigay ay indicator ng ating puso sa Kanya. Ang pagbibigay, expression ng ating pananambahan sa Kanya. Dahil hindi niya kailangan ng ating tinatangkilik, kailangan natin magbigay sa Kanya bilang isang pribilehiyo dahil tayo Kanyang niligtas. Huli, giving is an act of grace. Dahil ito ay indicator ng ating puso sa Kanya. Dahil ito ay paraan ng ating pananambahan sa Kanya. Ang ating pagbibigay dapat is an act of grace. Sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 7, makikita natin to. Pero bago tayo pumunta doon, siguro iniisip nyo, Pastor, hindi nyo pa sinasagot yung how much.
How much should we give? Wala ba kayong balak sagutin yon? Paano yung tithe? Hindi ba 10% lang ang dapat nating ibigay? Lang? 10% lang? Niligtas kayo ng Panginoon? 10% lang ang gusto niyo ibigay? Una sa lahat, Old Testament tithe yun. Under the Old Testament, yung tithe po ay tax. Tsaka hindi lang po siya 10%. Gusto niyo magbigay ng tithe? Ito ang dapat niyo ibigay. Leviticus 27:30. Every tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. The tithe of the land. Pangalawa, Numbers 18:21. To the Levites I have given every tithe in Israel for an inheritance. Wala pong inheritance ang mga Levita noon, mga nagtatrabaho sa templo, kaya yung tithe ng pera ng bayan, 1/10, ibinibigay para sa kanilang serbisyo. No? Deuteronomy 14:28. At the end of every 3 years, you shall bring out all the tithe of your produce. O meron na namang tithe in the same year and lay it up within your towns. And the Levite, because he has no portion or inheritance with you, and the sojourner, strangers, the fatherless, yung mga ulila, and the widow, yung mga nabalo, who are within your town shall come and eat and be filled. Ano ito? Poverty tithe. 10% every 3 years. Nabilang nyo ba? Say natin, Levitical tithe, 20 years. 10%. No, Numbers 18:21. Temple tithe, another 10%. Every 3 years, 10%. Pag in-annualize nyo yun, 3.33% every year. 10 plus 10 plus 3.33 is 23.33%. Gusto nyo mag-tithe? Yan po ang tithe. Hindi po siya 10%. At by the way, yung tithe po ay hindi inyo. It's not yours to give. Ang sabi ng Panginoon sa Malakay 3:8, will man rob God? Paano namin ninakawan ng Diyos? Sabi nila, in your tithes and contributions. Hindi nyo kasi binibigay. Ang akin. So ninanakaw nyo ang akin. Yung tithe po, kung susundin natin ang tithe, ay kanya. So kung ang binibigay nyo lang ay 10%, ay wala pa kayong binibigay kasi kanya yun eh. So nagbigay kayo ng 10%, ay maraming salamat, akin naman kasi ito. No? So nasaan ang offering mo? So ang tithe po, mga kapatid, ay tool rather than the rule. Kung gusto nyo mag-umpisa magbigay, umpisa natin sa 10%. Basta alam nyo na ang 10% ay sa Diyos. Wala po kayong karapatang ialay yun sapagkat yun ay Kanya. Sa totoo lang, ang lahat ng inyong pag-aari ay Kanya. So huwag kayong mag-iisip na ito inaalay ko sa Panginoon. Wala po kayong pag-aari. Panginoon, sinusoli ko lang sa inyo ang inyong pinagkaloob sa akin. Magkano ba yung pastor? Pinipilit nyo pa rin yung porsyento. Bakit? Kasi yun lang ang gusto nyo ibigay. Ayaw nyong sabihin ko yung totoo. Ang totoo, ang kanya ay 100%. Ibig sabihin, ang lahat ng inyong kayamanan ay kanya. Gamitin nyo ayon sa kanyang mga layunin. Kasama sa mga layunin na ito, ay ang inyong pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang inyong kailangan sa future, sa education ng inyong mga anak. Ang inyong kailangan para kayo'y magkabahay. Kasama yun sa mga layunin niya. So dapat ginagamit nyo ng wisely para sa mga layunin ng Diyos. Hindi nyo pwedeng gastusin ng kung paano lang. No? Meron naman kayong kotse, bibili kayo ulit ng kotse. Kasi uso ngayon electric. Gusto namin may electric din kami. Meron naman kayong cellphone. Gusto nyo ng bagong cellphone. Kasi mas maganda to pang social media.
gastusin natin ayon sa layunin ng Panginoon. Ang ating response ng pagkakaloob sa Kanya ay dapat acts of grace. Tignan natin ang 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Ang pagbibigay is an act of grace. It is the grace of God. Isang grasya ng Diyos na ibinibigay niya sa mga mananampalataya. Alin? Yung kakayanan na magbigay is a grace of God. Tignan niyo yung 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 7. We want you to know, brothers, si Pablo ang sumusulat nito, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. May binigay na grasya ang Panginoon sa mga churches sa Macedonia. Ano yun? For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty, pansin niyo yun? Their joy was abundant kahit na they were in extreme poverty. And they have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave. Yun yung grace. Yung ability to give. Nabitawan ang kanilang mga tinatangkilik. For they gave according to their means. Siyempre, according to your means, hindi nyo naman pwedeng bigay ang hindi inyo. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means. Beyond their means. Of their own accord. Hindi namin sila sinabihan, hindi namin sila inutusan, of their own accord. Begging us earnestly. Wow. Nagmakaawa pa sila kay Pablo. Please! Magbibigay kami, please! 38 years na po akong pastor. Hindi pa po ako nakaranas ng isang miyembro na lumapit sa akin. Please, pastor. Please. Magbibigay po ako. Please. Wala pa po. Baka sakali mamaya meron. For they gave according to their means, beyond their means, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Alam niyo kung sino pinag-uusapan dito? Yung mga Macedonian ay hintil. Ang tawag sa kanila ng mga Hudyo, mga aso. Ang kanilang pinagbibigyan ay mga Hudyo na nahihirapan sa Jerusalem. So silang mga hintil na tinawag na mga aso ng mga Hudyo ay nagbibigay sa mga Hudyo out of their abundance of joy. Bakit? Sabi sa verse 5, and this not as we expected, but they gave themselves first to the Lord. Kanila nang itinalaga ang kanilang buhay, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang kabuhayan, kanila nang ibinigay, itinalaga, ipinagkatiwala sa ating Panginoon. Ang ating Diyos, ang kanilang Master. Ang ating Savior, ang kanilang King. Datapwat sila yung nagbibigay out of their abundance of joy sapagkat ito ay pananambahan nila sa Kanya. Done cheerfully. Accordingly, sabi sa verse 6, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. Sabi sa verse 1, may grace na binigay sa Macedonian believers. Ano yung grace na yun? The act of giving is an act of grace. Sila ay nagbibigay sapagkat sila ay nakaranas ng grasya ng Diyos. Saan yun, Pastor? Verse 9. Verse 9, 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya sila nakakapagbigay graciously because you know the grace of our Lord Jesus Christ, who though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you by His poverty might become rich. Tinatanaw nilang utang na loob sa Panginoon ang kanyang pagbibigay ng kanyang sariling buhay upang sila ay maligtas. Datapwat sila ay nagbibigay ng sarili nilang buhay sa Kanya. Ang pangako nasa 2 Corinthians 9.
verses 6 to 8. Sabi sa verse 6, the point is this, whoever sows sparingly will reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. So, pastor, ako 10% lang ibibigay ko, ha? O sige, 10% lang ng future mo ibibigay ng Diyos. Okay ba? Quits lang, no? Quits lang. Ang gusto nyo, 100% nasa langit kayo, di ba? 100% na ginarantayan ng Panginoon. Tayo 100% na Kanyang ililigtas. Hindi na po tayo mawawala, hindi na po tayo mawawalay sa Kanya. For those who sow sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Alam ko na. Mag-i-invest ako. Gagamitin ko to para dumami ang pera ko. Sino ang Panginoon mo doon? Ang Diyos o ang pera? Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, hindi pilit, for God loves a cheerful giver. Minsan kung tayo nagbibigay sa church, pag pinapasa yung offering basket, no, para tayong pinagsakluban ng kamatayan. No? Malungkot. Parang hirap na hirap kayong ihiwalay yung pera na yun sa inyo. And sabi dito, God loves a cheerful giver. Yung salita po for cheerful is hilarious. Sa wika ng ating generation ngayon, LOL. Pag tayo nagbibigay sa Kanya, kailangan we are laughing out loud. Hindi ko na po gagawin. Baka mawalan kayo ng respeto sa akin. Dapat po masaya. Bukal sa loob. Galing sa puso. It will abound. Kahit po sa Old Testament, ang utos ng Panginoon, you shall give to Him freely, Deuteronomy 15:10. And your heart shall not be grudging when you give to Him, because for this the Lord your God will bless you in all your work and in all that you undertake. Dapat po maluwag sa ating puso, willingly, cheerful, generous. It will abound, sabi sa 2 Corinthians 9:8. And sabi doon, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. 5 all sa isang verse. Anong gusto ng Panginoon na ibigay niya sa atin? All. All. So that we can abound in every good work, para tayo lalong makapagbigay. He will give us all that we need. Tapos ang ibibigay nyo, 10%. Ayoko magpa-guilt trip, sabi ng asawa ko. Baka naman i-guilt trip mo yung kongregasyon. Kung kayo ay hindi sumasamba sa Kanya ng tama, ang role ko po bilang inyong pastor, ay bigyan kayo ng guilt trip. Luke 6:38, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over. Sa Tagalog po, napakaganda. Magbigay at kayo bibigyan, siksik, liglig, umaapaw. Siksik, liglig, umaapaw. Ang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Tapos ang inyo ibibigay sa Kanya, kakarampot. Hindi yata tama. Ang Kanyang hinihingi ay ating buong buhay, ang ating buong puso, ang ating buong lakas. You shall love the Lord your God with all your heart, mind, and strength. Yun po ang Kanyang utos sa atin. Ano application ito? Sorry po, naubusan na po ako ng oras. Lagi naman, no? Napahaba na naman. Ito pong tinatawag kong budgeting by the book. Paano po natin ito ma-apply? Ma-apply po natin ito sa pagbabudget natin. No? Siguro naman kayo yung nagbabudget o hindi kayo nagbabudget. Kaya pala kayo palaging walang pera. No? Kailangan po mag-budget kayo. No? Una, number 1, count your blessings. Name them one by one. Ano ba ang pinagpala sa akin ng Diyos? Sweldo,
incentive pay, interest income galing sa bangko, profit galing sa sideline na negosyo, sweldo. Bilangin nyo lahat. Number 1, count your blessings. Panginoon, salamat po. Nire-recognize ko po ang lahat ng inyong binibigay sa akin para sa aking mga pangangailangan. Thank you, Lord. Number 1, count your blessings. Number 2, give to God first. Yun ang masakit, pastor. Bakit naman si God ang una? Hindi ba seek first the kingdom of God? Hello? Sino ba ang inyong Panginoon? Sino ba ang inyong hari? Sino ba ang nagligtas sa inyo? Give to God first. Iba-budget nyo na, itatabi nyo na yung ibibigay sa Panginoon. Hindi ko sasabihin kung magkano. Sabi sa verse 6, each one must give as he has decided in his heart. Kaya ang inyong pagbibigay ay indicator ng inyong heart sa Panginoon. So kayo nang bahala. No? Give to God first. Number 3, set aside what you will save. Oh, pastor, number 3 na, wala pang paggastos. Yun nga ang point ng budget. No? Kaya ang budget ng ating bansa ay wasak-wasak dahil puro gastos. Ang budget nyo personally, dapat magbabudget kayo ng inyong iipunin para hindi nawawala lahat. Magkano yun, pastor? O kung magkano yung binigay nyo kay God, no? Ganon din ang isave nyo. That's a good guideline, no? Sa akin personally, dapat 20% na monthly income nyo ay mapupunta sa savings. No? Pangapat, cover your masks. Ano ba yung mask? Food, clothing, shelter. Kuryente, tubig. O sige na, Wi-Fi. No? O kasama ng Wi-Fi, Netflix. Mobile telephony. Yan ang mga mask natin ngayon. Pang-gasolina, pang-repair ng kotse, pang-grab. Mask, cover your masks. Budgetin nyo mabuti, hindi yung sobra. Yung talagang kailangan nyo lang. No? Number 5, pag may sobra, spend for some wants. Ayan. Yan ang gusto ko marinig, pastor. Spend for some wants. Pero number 5 lang siya. Pagkatapos ng Diyos, pagkatapos ng savings, pagkatapos ng mask. Number 5, spend for your wants. Ngayon, kung may sobra pa rin, uy, praise God! Anong gagawin ko, pastor, kung may sobra? No? Bibili akong bagong damit, bagong telepono, bagong kotse? Hindi! Count your blessings ulit. Number 1. Ano yung number 2? Give to God first. Give to God first, second, third, fourth, fifth. Give to God and worship Him. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, babasahin ko na lang itong awit na to, wag na muna nating awitin dahil wala na po tayong oras. Noong 1922 po, merong isang poet na ang pangalan niya si Rhea Miller. Sumulat po siya ng isang poem. Tapos itong poem po na ito ay nilagay sa piano ng isang mangawit, si George Beverly Shea. Yung mga matatanda po sa inyo, you will recognize his name. Siya po ang soloista ni Billy Graham. Napakaganda po ng kanyang boses. Inilagay ng kanyang nanay itong poem na to sa piano niya para i-remind siya na ang kanyang buhay ay para sa Panginoon at hindi para sumikat. Kaya ang sabi ng poem ay ganito, I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name. Napakaganda po ng chorus. Than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway.
I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Tayo po'y tumayo, tayo mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin upang kami makasunod. Upang kayo ay gawin naming tunay na Panginoon na aming buhay. Upang ang aming pagkakaloob ay maging pananambahan sa iyo. Upang ang aming pagbibigay ay sukli sa grasya na iyong pinakita sa amin. Nawa, Panginoon, kami maging tapat sa mga aming tinatangkilik mula sa inyo. At isoli namin, Panginoon, ang siyang pananambahan namin sa inyo sa tuwi-tuwi na. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Lingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. At bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay, Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.